Ulitin natin, diretso, mabilis. Papa, mama, ate, kuya. Tinuturuan ni Janice si Doming magbasa. In-enroll namin siya dito sa kung saan din ngayon nag-aaral yung mga pamangkin ko. Yun, nag-online siya doon. Tapos meron lang pinapadala sa kanila na sasagutan. Tapos ngayon, nagtuturo sa kanya magbasa si Janice. Pusa, itlog, bahay, pusa, pusa. Yes! Pusa. Pusa, okay? Ginagawa yung wiring ng van. Ano kayang natatapos doon? Uy! Yuki! Ang ganda mo! Ginupitan nila yung pusa namin kasi ano to Persian, blago ng balahibo, grabe maglagas. As in talagang halos di ko alam paano pa saan nanggagaling yung balahibo niya. Yan na siya, lalapit na siya sa akin. Yuki! Wow, lalaro na natin siya. Di na namin siya nalalaro, kinukulong na lang kasi nga Grabe talaga siya maglagas. Ngayon, ayan na siya Kinalbo niya na? Anong nangyari? Di ba ako tapos yung paa niya kasi nahirapan kami gabing gaskal. Pinagat pa ako nun. Tcharan! Aruy! Pero ikaw gumupit. Dalawa pa kami natin. Kamusta yung razor? Talas? Sobra. Wala pa isang oras. Tapos na siya. As in, pagdaan, tanggal? Opo. Saan ba yun? Mura lang yan. Wala pang 1,000 yung bili ko doon sa 600. Lazada. 600 pesos, di ba? Hanapin nyo to sa Lazada. So kung may mga pet kayo na gusto nyo rin kalbuhin, pwede nyo magamit ito. Tapos ang maganda dito, interchangeable yung battery. Yan Pwede kayong bumili ng mga battery pa. Tapos kapag nalobat, palit lang agad ng battery para hindi kailangan na nakasaksak kayo or hindi kayo malobat kung sa gitna kayo ng gupitan sa malaking aso. Yan. Saksak natin yung ilaw. Nakikita nyo ba kung gaano kagulo to? Sabi ko kung magagamit pa yung mga socket, kung ano yung wire niya, nabuo pa rin, magagamit pa rin. Ikabit lang ulit. Pero yung mga wire na hindi naman magagamit dito, wala naman ang pakinabang, tanggalin na lahat. Let's go! Ang plano ko, lagyan ko na lang dito ng isang battery na lead acid na lip cycle. I-direct ko na lang sa battery din na to. Alright, so let's do it. May dumating tayong package mula sa Daytech. Ano to? Intercom. Parang cellphone. Ganon. 1 kilometer yung range niya. Subukan natin ito mamaya. Di-disinfect lang namin. Tara, saksak natin. Ba, number 4 yung nasa taas. 4 din. Tawagan mo siya. Old school tulog yun Saksak natin isa. Uy! Andito ang birthday boy Hi! Alright, nag-aaral pa rin yung dalawa. Magaling na? Oo, game, pwede mo. Oh! Nice, Meng! Ikaw, kailangan mo practice magbasa. Ha? Ayaw mo matuto? Lagi importante yan, marunong ka magbasa. Ay, okay lang. Basta Ha? kumakain naman ako Okay na. Dapat na yun? Tumangga, tanda na, hindi pa naman magbasa. Kaya ko to, di ako susuko. Para dito lang, kaya ko to. Joke lang. Alright, testing natin to. Kamangga, tulungan mo ako. Testing natin tong, bagong... Dito ba LTT? Ito na, saksak natin to dito. Ayan, si Jay nandun sa baba, sakto. Pindutin mo yung group, tapos pindutin mo number 1. AJ. Hello? Oh, damn! Wala akong marinig sa akin. Nalinig mo ako ngayon? Yes. Mamo, pwede! Malupit ba itong bago nating intercom? Malupit! So ayan, natututo na si Meng. Ang bilis ni Meng matuto. Pakinggan nyo. Yes! Ba baby bobo, da de di do do, ya ye yo yo, ja je ji jo jo. Sabi ko kasi sa kanya, pag lumagpas ka ng 1 minute, hindi pa tayo hihinto. Tuloy-tuloy pa. Hindi siya umabot ng 1 minute. Kaya Congrats, Meng! Yeah, boy! Sabi ko naman sa inyo marunong din ako. Mas matagal. Lagi mong ulit-ulitin yan kahit sa isip mo lang pag nabasa mo, nakita mo yung ganyang letters. Ayan yung letters na yan. Pagka nasa biyahe tayo, kung ano makita ko doon sa mga tinda-tindahan, papabasa ko sa'yo, ha? Ha? Practicein mo, ha? Para tuto ka pa. Okay? Apa. Very good, Meng. Good. Proud kami sa'yo, Meng. Galingan mo pa, Meng, ha? Anong lagay dyan? Ay, yung dating pinintura dyan. So, tatanggalin na lang natin yan. Okay. Binabawas-bawasan natin yung kalawang sa ilalim ng van kasi sprayan natin ng pintura yan sa susunod para hindi na lumalapa, hindi niya nakainin yung
yung mismong chassis. Ito naman yung battery na inayos ko kagabi yan. Lapag muna natin to si Astig doon sa loob para magawa natin yung mga dapat nating gawin. Tingnan nyo yung ginawa ko sa mga bike. Nilagyan ko ng carrier sa likod. Yun naman yung purpose niya dapat sa amin talaga. Hindi siya sabing maangas tignan, pero okay lang. Purpose pa rin yung habol natin. Ito na, check na natin. Full na siya nakalagay dito. Sana full na talaga. Ito yung charger na ginamit ko. Mumurahin lang na charger yan, pero nagagawa niya naman yung trabaho niya. 13.5 volts. Nag-charge. Ibig sabihin, effective. So ngayon malalaman natin kung i-charge na siya ng sasakyan kasi discharge siya that time. Baka hindi kayang i-charge nitong CTEC. Pero ngayon na may charge na siya, dapat mag-charge na siya through CTEC. Try natin paandarin. Ayan, nandito na si Domeng. Meng, paandarin mo yung Raptor, Meng, para makita natin kung mag-charge na to. Ngayon na natuto si Domeng magpaandar ng sasakyan eh. Yung apakan mo yung preno, diba? Tapos speed note, mga bagong sasakyan, gano'n eh. Ngayon, pakinggan niya. Paandar niya. Kasi pagka lalabas ako ng bahay, sabi ko sa kanya, hanggat maaari, sundan-sundan mo ko para makita mo kung ano yung mga ginagawa ko, matutunan mo. Mabuting bata naman kasi lahat ng ginagawa namin, dalawa. Lagi siya nagtatanong, so, para saan to? Saan to? Saan yan? Pinukuha ba yung doon sa harapan? Bubuksan? Sige, buksan mo rin yung hood. Kagaya niyan, di ba? Yan. Oops. Hindi, meron niyang sinisikwat yan sa ilalim. Kung ganun mo, tutulakin mo yan, may makakapa mo yan. Tapos tutulakin mo yan. Sige. Yan. Mga boy. Yan, check niya yung fuse. Kung hindi ba nag-trip. Ayan. So, okay naman. Yun yung ibig kong sabihin, di ba? May sarili siyang curiosity. Ayun, charging na siya. Ito yung battery natin. Ilaw. Tapos ito yung alternator tsaka yung battery. Ngayon, tuloy-tuloy na yung ilaw niya. Usually dapat nagbi-blink yan. Tapos nawala na yung ano ko, yung stress ko sa kanya kasi ilang gabi niya akong hirap patulugin eh. Pagka meron akong hindi natatapos na mga bagay-bagay or hindi naaayos, parang pakiramdam ko, kasalanan ko, ba't di ko to nagawa? May internet na eh, may ano na eh. Pag hindi mo pa nagawa isang bagay, nasa sayo na yun. Kakulangan mo na yun. Kung may gamit ako, kami na mismo titira. Even yung van mismo natin, yan, ako lang din nag-wirings niyan. Ayun, working naman. Wala akong alam sa kung ano man yung mga ginagawa dyan sa wirings na yan. Pero dahil sa kakulangan sa gagawa, wala kang ibang paraan kundi ikaw ang gumawa, pag-aralan mo nang matutunan mo ng maayos. So, yun ang isang advantage kapag ka no choice ka, o pipilitan kang alamin yun, pero in the future, alam mo na yung bagay na yun. Anytime, anywhere na kailangan mo yung kaalaman na yun, may mahuhugot ka sa utak mo. Hindi mo man magamit sa ngayon ang kaalaman mo, darating ang panahon na magagamit mo yan. Lalo pag hiningi na ng sitwasyon. Alam ko naaabot nyo pa ako pero gusto ko lang ibahagi sa inyo na lagi kayo maging gutom sa kaalaman. Tuloy natin ang araw na to. So baka maglagay tayo ng box sa likod ng van sa may side ng bike para malagay natin doon yung mga upuan. Hindi na doon nakasiksik sa CR. At magamit natin yung CR all the time. Lalo na kay Jadon. Doon kasi siya naliligo pagka sumaligo ng dagat ng babae, etc. So let's go! So lagyan natin dito ng box sana. Tapos hanggang dito lang sa taas. Para lagay yung mga upuan dito. Para hindi na nakapasok sa loob ng van. Ano? Mga upuan namin na pang-camp. Ha? Kamaya. Ayan, nandito na si Rod. So, yung plano ko nag-iba. Tabla na lang siguro sa ilalim. Balagbag lang dyan. Tapos, papatahi tayo ng trapal. Ayan, try natin yung tabla. Ayan, sisabi ko pag nababasa, di ba? Masisira agad. Nubuo na yung plano natin. Alright, that's the plan. Pabalutan na natin. Puntahan muna natin si Domeng. Kausap niya yata yung mga kaklase niya. Neng? Taas? Kausap yung ano? Kausap yung teacher niya. Meron silang Google Meet. Marunong na ba kayo mag-cursive? Alam niyo ba yung cursive? Kung paano isulat? Nahihiya siya kanina kasi first time niya makita yung teacher niya. Usually kasi ano lang sila, module. So kinukuha, weekly bigay. Pag may mga tanong po kami mga nanay, doon na lang po kami minsan Nahihiya siya kanina ba? Alright, lakad na muna kami para kunin yung upuan ng van na ating pina-leather. Let's go. Bye, Kamangs! Bye-bye! Bye, Meng! Bye! Mall, dito na lang tayo mag-withdraw para pabayad natin doon sa ating kukunin. So, ito mahirap dito sa mga mall. Kailangan mo pa mag-face shield, face mask. Ngayon parang napapagod na ako. Hindi ko alam kung paano makapag-video doon sa loob. Subukan namin kayong masama, ha? Subukan namin kayo masama. Alright, nandito tayo sa loob ng mall. May GoPro dito. Merong GoPro Max sa Hero 10. Let's get it. Let's get it! Ate, kunin namin yung Hero 10. Alright, ito na. Ibigin na rin siyang upuan. Reclinable. Chok! Ma! Ano tong pagkita natin? Alright, paalis na tayo dito. Kunin na natin yung pinaleather na upuan. Pero bago ang lahat, meron din tayong binili doon. Tcharan! Kita mo yung gumoys. Mainit kasi yan. Tinapay! Galing sa Bread talk. Bread Talk! Mga nagsasalitang Japanese.
You wanna talk? Skare pa. Pag sinabi kong Pinoy, sumigaw ng hoy. Pinoy, Hi! Pinoy. Hi! Pag sinabi kong Pinay, sumigaw ng hi. Hi! Pinay, Hi! Pinay. Hi! Pag sinabi kong Pinay, sumigaw ng hi ng malandi. Pinay, Hi! Pinay. Paborito namin ng bread talk. Kaya ka pala nagpaiwan. Janice kasi, hindi ko masyadong pinapayagan bumili ng mga kung ano. Alam nyo naman yung mga babae, di ba? Maraming sechibureche gusto, mga useless naman. Pero pag gusto nyo ng pagkain, kahit may presyo, go! Kasi pagkain. Bilhin mo yan, basta pagkain. Pero yung mga masyadong pang pakikay-kikay, although di naman yung trip din talaga. Mga gusto nyo yan, pagka nagkukwentuhan kami, FJ Cruiser, mga ganun. Someday, mabibigay din naman natin yan sa mga asawa natin. Ang sikreto dyan, taasan mo yung demand mo para magpusig ka na magpusig. Pero minsan pag may gusto talaga ako, sinasabi ko sa kanya. Tapos pag hindi niya gusto mo lang yan siya ngayon, bukas hindi na. Ganyan siya. Ako naman napapaisip, okay. Na-attract ka lang, parang uy, gusto ko to. Or gusto mo lang siya kasi nakita mo siya sa ibang tao. Dapat din namin siyempre yung pasayahin natin yung asawa natin. Bonus na yun sa kanila sa pagiging good parent and good wife. Pero dapat yung tama rin. Huwag din yung lahat porket gusto. Titignan mo rin yung double purpose. Ano ba gusto niya nito? Okay, na natin magagamit yan. Alam naman natin mga lalaki yan, di ba? Kung ano talaga yung kapaki-pakinabang din naman. Yun lang yung bibigay ko rin. Hindi naman din po pwede na lahat porket mindset mo is spoil din mo yung asawa mo. Sige, hindi naman, di ba? Lahat ng bagay na pag-uusapan, lahat ng bagay na pagpaplanuhan. Bigyan nyo ng oras na umupo kayo, pag-usapan nyo. Kahit kami minsan, pagka nag-aaway kami, nag-aaway din kami, kala nyo hindi. Nung wala pa si Jadon, medyo malala pa nag-aaway kami. Pero ngayon na dumating si Jadon, halos buong pandemic, sobrang laki ng pinagbago namin dalawa. Kahit hindi ko kasalanan, so sorry agad ako. Ganun lang kasi. Mga girls, tayo ba nagsisimula, girls? Tayo ba? Di ba? Nagsusorry ako agad sa'yo. Dapat lang naman kasi. O, kaya nga. Ay, sinasabi ko Pero lang bakit. sinasabi mo kasi, kahit hindi mo kasalanan. O, totoo naman eh. Anong totoo naman? So, lahat kasalanan ko? Lahat ng away? Oo! Oh. Mahaba pasensya namin. Ah? Intindihan. Oo. Ah? Uy, pagkasalanan ko, syempre nasabihin ko, sorry na. Pero Ah? pag galit ka na, may ulo mo. Once in a blue moon ka lang nagsorry. Once in a blue moon. Totoo. Once in a blue moon lang, ako ang lagi nagsasorry. Sa 100 times, 2 beses lang sa'yo. Naku, tinutulugan mo nga ako ng hanggang umaga, tapos parang wala lang nangyari Hindi. sa'yo, kahit umiiyak-iyak na ako. Ay, hindi kasi sa isip ko, pati iyak-iyak pa to. Dami-dami naman itong teleserye. Pero sabi nga nila, diba, huwag mo tutulugan na masama ang loob mo. Hindi nga masama ang loob niya. Ako nakakatulog siya. So next time, pag 2 linggo tayong gising tayo ng 2 linggo, ganun kasi ayaw natin magbati. Aminado ka. Baka nalalala tayo. Ayaw mo mapakibagbate. Hindi, kasi para sa akin kasi yung pag-aaway kasi na yan, kapag nag-aaway kayo, kung hindi naman kayo maghihiwalay lang din sa huli, huwag nyo nang patagalin, di ba? Alam ko naman. Ang problema kasi sa'yo, kapag ka nagsusorry sa'yo, hindi mo tinatanggap, ang Hindi. kunat-kunat mo pa. Hindi, kasi ang sorry mo naman, minsan hindi sincere. Huwag mo akong Pag husgahan. iniipit ka na, saka nagsusorry. Parang, Uy! sige na, sorry na. Pero nung una, ang gag-style mo muna. Me, nasaan yung ganito? Parang wala na nangyari. So, ano yung ganun-ganun lang yun? Hindi. You hurt me. No? You hurt my feelings. Ayun sa kanya kasi parang he doesn't mean it. Ito lang na-realize ko. After all, lagi kami nag-aaway talaga. Tapos hanggang na-realize mo na, yung maturity talaga, dito mo ma-apply eh. Nahisip ko na lang na, galit siya in that moment. Doon sa pangyayari na yun, after it, wala na. Kaya pala ganun kadali sa kanya na baliwalain, tapos tutulugan ka niya. Tataka ako, sabi ko, every time nag-aaway kami, syempre, walk out ako. Ganun naman talaga tayo mga babae, di ba? Pag nag-iinis tayo, alis tayo. Yung na sa'yo, bahala ka dyan. Antay ka ng antay. Eh, paano ka mag-aantay kung ikaw naman ang lumayo, umiwas? So, no, kay Astig. Siya kanya, tuloy pa rin siya. Parang wala na nangyari. Tapos, pagdating mo sa kwarto, tulog na siya. Parang sa isip mo, talaga, hindi ako pinansin, hindi ako hinanap. Hindi naman ini-expect na galit ka pala. All that time, galit ka pala. Parang wala na sa kanya kasi yun. Yun minsan kasi hindi natin naiintindihan yung mga lalaki sa mga parte na yan na hindi na masyado nila minamalalim. Sa akin nagaling yun, na-realize ko, di ba? Hindi, Ganun ganun na. talaga.